Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Mukhang hindi yata na-chismis ng puting ahas ni babaeng bangaw etong pag-appoint na naman ni Pangulong Bongbong Marcos kay Teodoro Locsin bilang Special Envoy ng People's Republic of China. Kung natatandaan pa ninyo, mga ka-PL, noong inappoint ng ating Pangulong Bongbong Marcos itong si Teodoro Locsin bilang ambasador ng United Kingdom at ng Ireland, pinalagan po ito ni babaeng bangaw. Kasi nga daw, dilawan. Dilawan o baka naiinggit ka lang kasi hindi ka na hindi ka na-appoint ni PBBM. O eto po ang balita, mga ka-PL. Basahin ko lang po. Pero bago ko po simulan, makikisuyo muna ako sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman po at pakiclick na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, palike na rin sa video. Maraming salamat, makikisuyo. Ang linaw ng paningin ko ngayon kasi ginamit ko itong reading glass ko na mumurahin lang. O ito ayan, maraming maiinggit nito. Mga anti-Marcos na nag-apply, gustong magkaroon ng posisyon pero hindi na pagbigyan. Samantalang itong si Teodoro Locsin na sinasabi nilang dilawan, oo, totoo naman, dilawan naman talaga siya. Sabi nga ng Pangulo di ba? Pag siya naupo na, pag nanalo siya, wala nang kulay-kulay. Di ba? Lahat pwedeng makatrabaho ng Pangulo. Ang importante, maganda ang ginagawa, nakakatulong sa kanyang administrasyon. Ayan. Locsin, ginawang special envoy ng China. Iyakan na hitad. Ito, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Ambassador Teodoro Locsin bilang Special Envoy for Special Concerns sa People's Republic of China. Inilabas ng Presidential Communications Office o PCO ang anunsyo sa bagong appointment ni Locsin. Kahapon po ito nangyari, mga ka-PL, o kahapon po ito inilabas ng PCO. Hindi po ito namalayan ng puting ahas ni Hitad. Alam nyo, may kwento ko lang Isa sa puting ahas ni Hitad ay puti ang buhok. Matanda na, sa madaling salita. Kasi may connection pa siya hanggang sa ngayon. Hinala ko lang po yan. At meron din pong nag-chat sa akin. Parang ganun. Nag-text pala yan. Hindi po sa messenger. Sa number ho talaga. Ito pa Ayon kay PCO Secretary Cheloy Garafil, mananatili sa kanyang kasalukuyang posisyon si Locsin bilang Philippine Ambassador to the United Kingdom at Ireland. At dagdag lamang ang bagong appointment nito para maging special envoy to China para sa special concern tulad ng nangyayaring kaguluhan dyan ngayon sa West Philippine Sea, mga ka-PL, na binobomba ng tubig ang ating mga Philippine Coast Guard at maging ang mga nagdadala ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito po ang gagampanang trabaho ni Teodoro
Locsin. At dito mamaya mababasa ho natin, abay eksperto pala itong taong ito sa ganitong klaseng usapin. Ito, ituloy ko na. Si Locsin, ang dating kalihim ng Department of Foreign Affairs sa ilalim ng Duterte administration at matapang sa pagharap sa mga usaping may kinalaman sa panlabas na isyo ng bansa. Fit po ito kay Teodoro Locsin, mga ka-PL, itong bagong posisyon na ibinigay sa kanya ng Pangulo. 3 na. Samantalang yung isa dyan, inggit na inggit. Gusto niya kasi maging ambasador po o consul ng, hindi natin ano ba, Estados Unidos. Di ba? Gusto niya. Hindi pinagbigyan ng ating Pangulo. Hinarang ni F.L. Lisa. Kaya hanggang sa ngayon, galit na galit siya kay F.L. Lisa. Lintik kang babae ka. Isip-isip siguro ng babaeng yan. Si babaeng bangaw, ayan, sabihin ko na lang. Hinarang mo yung appointment ko, yung apply ko. Diba? Kaya hanggang ngayon, nag-iiyak si babaeng bangaw, mga ka-PL. Ito pa, ituloy ko pa. Nitong nakalipas na linggo, ay naging mainit ang debate ng mga mambabatas at iba't ibang sektor dahil sa patuloy na panggigipit ng China Coast Guard sa barko ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Alam na po nating lahat kung ano po ang kaganapan sa Ayungin Shoal. Nagkabombahan po ng tubig. Di ho ba? Eto, sigurado ako ang magiging o ang gagampanan na trabaho ni Teodoro Locsin. At ayon na rin po dito sa ating binasa, matapang itong mamang ito sa usapin na panlabas ng bansa. Sana magampanan ng maayos ni Teodoro Locsin ang bagong trabahong iniatang ng Pangulo sa kanya para matapos na ang gulo dyan sa West Philippine Sea. Balik tayo kay Hitan. Mga ka-PL. Dilawan ito, alam natin, si Teodoro Locsin. Uulitin ko yung sinabi ko kanina, ang Pangulo, wala na po sa kanya ang kulay. Ang importante sa kanya ngayon ay yaong makatulong sa kanyang administrasyon. At sigurado ako, nakitaan ito ng Pangulo, ng galing itong mamang ito. Dahil nga, ambasador ng United Kingdom, ambasador din ng Ireland, ginawang special envoy ng People's Republic of China na ang kategory po nitong special envoy, mga ka-PL, ay parang ambasador na rin. Ayan. So, okay talaga ang Pangulo. Wala nang kulay-kulay. Ang importante sa kanya ngayon ay makatulong sa kanyang administrasyon. Yung mga taong naiinggit, ka-PL, sino? Si babaeng bangaw? Hayaan na natin siya mag-ingay. Wala namang napapala. Pati nga mga subscriber niya, nagtatanong na sa kanya, Hitad, may mangyayari kaya dito sa pinaglalaban natin? Magduda na kayo. Ay, hindi magduda. Tanggapin nyo na yang inyong ipinaglalaban. Walang saysay. Mauubos lang ang laway nyo. Kakabanat sa Pangulo at sa administrasyong ito. Kayo namang mga tanga na subscriber ni Hitad, hala sige, magpakatanga lang kayo. Karapatan nyo maging tanga at maging bobo. Okay? Maliwanag? Tuloy nyo lang. Happy naman kaming nakikita namin na dumadami kayo. Dumadami ang nagiging tanga at bobo na nakafollow sa kay babaeng bangaw. Okay? Hanggang dito lamang po. Maraming salamat sa inyong lahat, mga ka-PL.
Mag-iingat kayo lagi. Be blessed.